Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga nangyayari ngayon sa Middle East at kung paano ito nakakaapekto sa mga flight ng OFWs. And marami sa atin ang may plano ng magbalik sa Middle East o kaya na may umuwi sa Pilipinas dahil sa tensyon sa Israel at Iran. And dahil sa mga flight cancellations, marami sa atin ang naguguluhan kung ano ang susunod na steps. At kung ikaw ay OFW na nahihirapan sa mga flight disruptions or may mga questions kung paano makabalik sa trabaho o umuwi ng Pilipinas, nandito tayo para magbigay ng tips at ng updates. Kaya panoorin po natin ang buong video. Kasabay ng biglaang pag-atake ng Iran sa isang American military base sa Qatar, nagkumahog ang mga eroplano sa pag-iwas sa airspace ng Qatar. Maraming commercial airlines ang napilitang mag-divert habang ang iba bumalik sa mga pinanggalingan. Habang walang kasiguruhan, maraming airlines ang nagkansela na ng flight sa buong Middle East hanggang sa katapusan. Sa atin, 7 biyahe ng palang kanselado ngayong araw. 4 na biyaheng mula Doha, Riyadh at Dubai pauwi sa Pilipinas at 3 flights mula Manila papuntang Doha, Riyadh at Dubai. As of recording of this video, maraming commercial airlines ang nag-cancel ng flights papuntang Middle East, lalo na sa mga bansang affected ng gulo tulad ng Israel at Lebanon. Ayon sa mga airlines, ang mga flights ay cancelled hanggang June 30, 2025. So kung ikaw ay OFW na dapat sana ay magbabalik sa trabaho sa Middle East or kung may plano kang umuwi ng Pilipinas, baka nagtataka ka kung anong mga options ang meron sa ngayon. Para sa mga OFWs na nakatira at nagtatrabaho sa mga bansang apektado ng tensyon, una sa lahat, tandaan na ang kaligtasan mo pa rin ang pinakamahalaga. Kung kailangan mong bumalik sa Middle East para sa trabaho, ito yung mga steps na pwede mong gawin. Una, mag-check ng updates mula sa airlines. Paki-monitor yung mga updates mula sa airline na nakabook sa inyong flight. Karamihan sa mga airlines ngayon ay may update sa kanilang website o kaya sa social media pages nila, kagaya ng Facebook or Instagram, tungkol sa rebooking or refund options. At huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa kanilang customer service kung wala ka pang natatanggap na email or text. Another tip is maghanap ng alternative routes. Kung wala na talagang available na direct flight, pwede kang maghanap ng alternative routes considering na safe yung mga routes na ito. Halimbawa, flights na may stopover sa mga bansa na hindi apektado ng gulo tulad ng UAE, Qatar or Bahrain, i-check mo rin kung may available flights through other airlines. Make sure na may clearance sa mga countries na dadaanan mo at walang restrictions. At next po ay tawagan ng Philippine Embassy. Kung ikaw ay nasa bansa na may travel restrictions at wala kang access sa flights, makipag-ugnayan sa Philippine Embassy. At pwede po silang mag-provide ng advice kung kailangan or possible po yung evacuation or paano po kayo mananatiling safe habang naghihintay ng flight. If ever naman po na plano nyong umuwi ng Pilipinas dahil sa situation sa Middle East, ito naman po yung mga steps na pwede natin gawin para makauwi po kayo ng maayos. Unang tip is contact your airline for refunds or rebooking. Kung hindi mo na kaya maghintay para sa iyong rebook flight, i-consider ang pag-rebook o pag-request ng refund mula sa airline. Maraming airlines ngayon nagbibigay ng flexibility sa rebooking at ilang airlines ay nagbibigay din ng assistance para sa mga OFWs na gustong umuwi agad. Ang next tip is i-check po natin yung mga charter flights. If ever na-cancel ang commercial flight mo, i-check kung may mga chartered flights na inaalok ang government agencies natin tulad ng OWA. May pagkakataon kasi na may mga special flights na ipapagamit ang government natin para sa mga apektadong OFWs. At next po ay alamin natin ang Philippine Government's assistance programs. Kung halimbawang nagdesisyon ka ng umuwi, makipag-ugnayan po tayo sa OWA, sa DFA o yung Philippine Embassy ng kung saan tayo located para sa evacuation assistance. Ang mga ahensyang ito ay may program para matulungan ng mga OFWs na katulad natin na magbabalik sa Pilipinas o kailangan ng immediate repatriation.
Isa pa pong importanteng tip mga kabayan ay mag-ready po tayo financially sa mga ganitong situation. Kung na-cancel ang flight mo or may delays, importanteng may sapat na budget ka para makabalik sa Pilipinas o kaya ay mag-stay sa ibang bansa habang inaayos ang iyong flight. Ito po yung mga ilang tips. Una ay magkaroon ng emergency funds. Siguraduhin na may emergency fund ka na pwede mong magamit para sa hotel accommodations, pagkain at transportasyon, lalo na kung maghihintay ka ng ilang araw. Pwede mo rin gamitin ang digital wallets or credit cards kung magkaproblema sa cash. Next is, tip po ay maghanap po ng affordable accommodations. Habang naghihintay ka ng flight, maghanap ng mga mas murang accommodation. Pwede ka ding maghanap ng mga short-term rental na hindi ganong mahal or marami rin pong hotel or hostels sa airport na pwedeng mag-alok ng affordable rates. At ang next tip po ay iwasan yung mga hindi naman importanteng gastos. Maging mag-ingat sa paggastos. Kung may app kang ginagamit para sa food deliveries, maghanap ka ng mga discounted deals or promo offers para mas mapahaba pa yung budget mo. Mga kabayan, talagang hindi biro ang situation natin ngayon at naiintindihan po natin kung paano talaga nakakabahala yung mga hindi inaasahang flight cancellations. Pero tandaan po natin na may mga resources na pwedeng mag-guide sa atin sa mga ganitong situation. Kung ikaw ay OFW na apektado, maging alert, mag-check ng updates mula sa airline at laging maging handa. Makipag-ugnayan sa TFA, OWA or Philippine Embassy kung kailangan po natin ng tulong. Nawa po ay nakatulong ang video na ito para makita natin yung mga options natin kung uuwi po kayo ng Pilipinas o kaya babalik sa pinagtatrabahuan natin sa Middle East. Ang importante po ay lagi tayong maging safe at magtulungan po tayo. Kung meron po kayong additional tips, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ating video. Muli kabayan, stay safe at huwag po natin kalimutang i-like, share at mag-subscribe po sa ating channel para po sa mga helpful updates. Again kabayan, maraming salamat at mag-ingat po tayo. Mabuhay!